Patuloy naman ang pagtugon ng Department of Foreign Affairs sa kapakanan ng mga Pilipinong nasa ibayong dagat. Kabilang sa mga tinututukan ng ahensya ang pag-alam sa kalagayan ng mga Pilipino sa Libya at ng Pilipinang nasa death row sa Indonesia dahil sa droga. Ang ulat mula kay Benj Bondo. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na ginagawa nito ang lahat upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Partikular na tinututukan ng DFA sa kasalukuyan ang pag-alam sa kinaroroonan ng 3 Pilipinong dinukot ng isang armadong grupong umatake sa isang oil field sa Libya kamakailan. Inaalam pa natin yung whereabouts nitong 3 mga Pilipino at para malaman ang kanilang kondisyon, ginagamit ng embassy natin sa Tripoli ang network ng kanilang mga contacts para makapag-gather ng information and leads para matukoy ang kilalagyan nitong mga kababayan natin. Wala pang grupong umaako sa naturang pag-atake. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng DFA sa mga OFW sa Libya na lumikas na kasunod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa naturang bansa. Nakatas pa rin ang alert level 4 sa Libya at itinaas natin to noong pang July last year. Ibig sabihin nito ay mandatory repatriation and total deployment ban. Nakapag-uwi na tayo ng 4,100 plus ng mga Filipino galing Libya at sa ngayon ay meron pa rin tayong tinatansya ng mga 4,000 pang Pilipino ang naiiwan sa Libya. Samantala, hindi pa rin tiyak ang kapalaran ng Pilipinang nasa death row ng Indonesia dahil sa illegal na droga. Una nang hiniling ng gobyerno ng Pilipinas sa Indonesia na i-review ang kaso ng naturang Pilipina na di umano'y nahulihan ng higit 2 kilo ng cocaine sa Yogyakarta Airport noong 2010. Lahat ng mga death penalty cases sa Indonesia entitled to at least one judicial review, And following this provision, nag-file na ng request ang Philippine government for a judicial review. Natanggap na ito ng Indonesian government at ngayon ay hinihintay natin yung schedule kung kailan isasagawa ng Indonesian government itong judicial review na nire-request natin. So in the meantime, napagpaliban yung execution nitong Pilipina habang hinihintay yung judicial review. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.